Magandang hapon po sa inyong lahat mga kaibigan na nakaantabay sa ating programa dito lamang sa Punto por Punto. Sa hapon pong ito may katanungan po na napakagandang sagutin. Kasi napansin ng ating caller is bakit daw parang walang pagkakapantay-pantay ang nangyayari sa pagitan ng mga Katoliko at ng mga Protestante? Meron ba daw mababasa sa Biblia na pantay-pantay tayong lahat mga Kristiyano? Napakaganda po yan ng mga kaibigan. So, yan po ang ating i-review sa araw na ito, sa hapong ito. At pakinggan nyo po kung paano yan sinagot dito lamang sa Punto por Punto. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po nating patagalin, simulan na po natin. Hello, good evening. Yes, hello. Ano pangalan mo, bro? Okay. Prince Jeff, Brad. Prince Jeff? Jeff na lang, Jeff, yes. Okay, go ahead. Okay, Brother magandang Jeff. gabi po sa programa nyo, Brother Jando. Okay, unang tanong ko po sana, tatlo pwede ba? Tatlo? Yes, tato bro. Go ahead, bro. Okay. Patungkol sa mga kaparian, may mga ma-attitude po, tama po ba? Like Yes. suplado, or Yes. ganun. So hindi naman natin masabi na good sila lahat o parehas sila ng attitude eh. Then, ang pinakatanong ko po doon is, valid po ba ang mga basbas nila? Yes, valid, bro. So hindi ito patungkol sa ugali nila, kundi sa authority. Yes. Okay po, salamat po. Then sa pangalawang tanong ko po, nasa Biblia po ba ang salitang pagkapantay-pantay? Pagkapantay-pantay ng ano? Tao po. Tao? Kasi po lumalabas kasi na nagiging bias daw po kapag Catholic lang ang papanigan. Kung wala rin lang kasi ako napansin na may pagkapantay-pantay kasi sa napansin ko sa Biblia doon sa may nangyaring yung hinold up ang mga tulisan, pero ang pumansin lang yung taga-ibang bayan ba? Yung taga Samaria ba yun? So yun lang pumansin, yun ang kapwa mo. Kung sino ang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tama po ba ako? O yung Well, yung pagkapantay-pantay. yung The Good Samaritan, oo. Apo, ayun, yan. So, hindi po ba ito binabase sa kautusan yung pagkapantay-pantay? Kasi ang dami nating iba't ibang gaya ng sekta. Okay. Ito lang yung simpleng punto por puntong sagot. Tanong mo kanina is, mababasa ba sa Biblia na pantay-pantay? Yes, mababasa yon. Sabi ni Apostol Pablo sa Galatia 3:28, we are no longer Jews or Greeks or slaves or free men or even merely men or women, but we are all the same. We are Christians. We are one in Christ Jesus. Okay. Sa pagkakataong ito na sinabi ito ni Apostol Pablo, ang iglesia ay isang grupo lang. Hindi siya gaya sa ating panahon na wasak-wasak. Bakit wasak-wasak? Iba-iba na yung kanilang sekta, iba-iba na. Batay naman dito sa isa namang encyclopedia, basahin ko mo ito sa encyclopedia ha. Kung sino tinutukoy ni Apostol Pablo doon na we are one. We are Christians. We are one in Christ Jesus. Ang sabi ganito sa Young Student Learning Encyclopedia, Roman Catholic Church ito eh. For the first 1,000 years after the death, so pasok doon yung sinabi ni Apostol Pablo na mga Kristiyang kausap niya. For the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Isang grupo lang talaga.
No? Mhm. Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. So dati, isang grupo lang, hindi gaya sa panahon ngayon na iba-iba na. No? The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So yung sinabihan ni Apostol Pablo sa Galatia 3:28, we are Christians. We are all the same. We are one in Christ Jesus. Yung Kristiyanong yun ay walang iba kundi ang Katoliko. Hindi naman pwede yung Sa panahon Baptist. pa ngayon, Oh. Hindi naman pwede na yun ang Baptist. sa panahon po ngayon, okay, yun po. Hmm. And Kasi then, wala pa po sila noong time na yun. ha? Ano yun, bro? Wala pa pong mga sekta kasi noong time na yun. Wala pang mga sekta. Isang grupo lang. Kaya ang sabi ni Apostol Opo. Pablo, ang umalis sa grupong yon, tatawagin na Antikristo. O, basahin naman natin ha sa sa unang Juan 2:18 hanggang 19. Ito naman sabi ni Apostol Pablo. Mga anak, malapit na ang mga huling araw at tulad ng narinig ninyo, malapit na ang pagdating ng Antikristo. Ngayon pa lang ay marami ng Antikristo kaya alam nating malapit na ang mga huling araw. Kahit naging kasama natin sila noong una, hindi sila tunay na kabilang sa atin. Sapagkat kung tunay na kabilang sila, nanatili sana sila sa atin. Ngunit ang pagtiwalag nila ay nagpapakita na hindi talaga sila kabilang sa atin. Kaya kapag umalis na pumunta na sa ibang grupo, ang turo niyan kabaligtaran na, may mga turo na kakaiba. Kaya sabi ni Apostol Pablo sa 1:8 ng Galatia, subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Yun. Yun po ang brother, ano yan? Prince Jeff. Hello, bro? Okay na ba yun? Nag-mute pala siya. Okay, unmute natin uli. Hello, bro. Prince Jeff? Yes, sorry. Hello, malinaw po ba ako? Okay. Okay po. Okay na po yung sa pangalawang tanong. Sa pangatlong tanong po ako. Go ahead. Okay. Yung sinabi po ni San Pablo patungkol dun sa binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo, yun po ay tumutukoy sa common noun. Tama po. Anong common noun? Ang pagkakaunawa ko kasi dito ay mga tao. Yes, bro. Hindi batayan dito ang common noun at proper noun, ha? Ang batayan dito, grupo. Yung mismong sinabihan ni Apostol Pablo sa Roma 16:16 ay yung mga Kristiyanong kasamahan nila na nasa Roma. Yun. It doesn't matter kung common noun ba o proper noun. Ang dito is kasamahan nila. Isang grupo nga lang. Sabi nga sa pasugo ni Felix Manalo 1963 page 3, sabi doon, truly Romans 16:16 refers to the first Church of Christ. At ayon naman sa kanilang pasugo 1999, November 1999, page 11, page 10, na yung first century Church of Christ was persecuted in the Roman persecution. So yung first century Church of Christ was persecuted in the Roman persecution. Bukod tangi, Katoliko lang ang dumaan sa ganyang persecution, wala namang iba. Okay po, ang lilinawin ko lang po dito sa doon po sa sinabi ng Panginoon, ikaw Pedro, at sa batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. And then, yun po ang kaya natanong ko yung sinabi ni San Pablo na binabati kayo ng mga iglesia ni Kristo, ganun. So, doon po ako nalito. Ang itinayo po ng Panginoon ay yung iglesia niya, tapos, pagdating kay San Pablo, ibinabati kayo ng mga iglesia ni Kristo.
Yun. Nakuha niyo po yung point ko? Yes, nakuha ko yung point. Ang ibig sabihin nun, local chapters yun. Kasi isang Local grupo nga chapter. lang. Okay. Isang grupo nga lang. Di ba sa Revelation may nakalagay 7 iglesia? Opo. Oh, yun. Mga local chapters yun. Okay. Kasi ang unawa ko kasi po ay yung itinayo ng Panginoon ay simbahan. And then, ang sinasabi naman po ni San Pablo ay mga grupo or tao. Yun po yung unawa ko. So, yung simbahan kasi, the same lang yan meaning. Kasi, iglesia sa Kastila, church sa English, simbahan sa Tagalog. Yun. Kaya the same meaning lang yan. Simbahan, iglesia, church. Ano ba ang English ng simbahan? Church. Ano bang English ng iglesia? Church. Yung iglesia is Spanish. Tagalog, simbahan. English, church. Iisa lang naman yun eh. Kaso nga lang, yung iba kasi nakamindset kasi kapag sinabi kasi simbahan, automatic building. Yun ang problema doon. Naglalagay sila ng pakahulugan na kapag sinabi simbahan, automatic agad building. Oo nga po. Ganun nga. Mas nga ako, yun din na naisip ko eh. Ayun. Okay, meron pa okay na po yun. May pahabol lang ako pero hindi na doon sa tanong ko. Kailan po darating si Father Darwin? Hindi ako makapagsabi kung kailan ang alam ko lang, before 27, andyan na si Father Darwin. Kasi 27, magbubukas uli ang Office of Exorcism. So, dahil magbubukas, dapat andyan siya. So, hindi ko alam kung kailan talaga, exact date. Ang alam ko lang, before 27, andyan na siya. Okay po. And then, may araw po ba siya ng pagbabasbas? Ng mga sakramental. Ng mga sakramental po, pagbabasbas po. May araw ba siya? Every Sunday, Monday, o ano po? May ganun po ba? Maraming beses bro, minsan sa online, Biyernes or Webes, tapos meron pa sa Linggo baka tapos ng online mass, tapos sa personal anytime basta andyan siya. Tuwing kailan po? Ibig sabihin, tuwing anong oras pag patapos na po ang programa po ng punto por punto? Yes. Okay. Sige po, ayun lang po. Yun ang isa sa pinaka-importante. Wala pa akong ganong sakramental. Bili ka lang muna. Sige, brother John. Ready mo na lang pagdating niya. Apo. Inaano ko naman. Ay nga pala, patungkol sa account niya. Siya po ba talaga yung naka-brown na ano? Siya po ba yun? Kasi hindi kami makapag-comment eh. Or yung nakaputi na pwedeng mag-comment na profile picture. Actually, si Father Darwin talaga, marami nang gumagawa ng mga peking account na Opo, napagpupo nga po. Ayun din yung sinabi niya. Maraming peking Kaya account. lang, yun nga po, dalawa lang alam ko, yung nakaputi po siya at saka yung naka-brown. Sa naka-brown, hindi po ako makapag-comment. Sa nakaputi naman, nakakapag-comment ako. Pero hindi ko alam alin ang totoo. Yung naka-brown, ano siya doon. Malaman mo yan bro, dahil isa ako sa mga friends niya. Try mo lang. Okay. Tingnan mo Darwin Monyo Bergit Gano. Tapos, yes, Ate Edna. Yung nakaputi, fake yun. Fake. Fake yun. Ingat kayo ha, dahil daming gumagawa ng fake para pagpirahan. Marami nang nahingan ng pera dyan. Kapag may kailangan ng punto por punto, ang aming ministry, i-announce yan dito sa live. Hindi yan. Yan nasa harapan na yan. Na mayroong bandera. Yung may headset. Fake yan. Ha? Yun. So, gumagawa kami pag kailangan namin ng suporta, i-announce yan sa live. Pag may humingi sa inyo na galing na kay Darwin o kaya sa punto por punto na hindi dinaan sa live, huwag kayong maniwala doon. Ulitin ko Okay. pag may humingi sa inyo ng suporta na hindi dinaan dito sa live, peke yun, automatic. At 9:31 na,
Wala pa rin si Unmasking Lies. Lies nga. Naabangan ko rin yan. Oh, 9:31 na, wala pa si Unmasking Lies. Kusa ako na i-exit, baka pwede private message na lang yung Zoom link. O sige, teka muna. Brother Melsam, nanonood ka ba ngayon? Kung nanonood ka ngayon, may message ko sa'yo. Ang kaso nga lang, tingnan ko, teka ha. Double check ko lang dito ha. Melsam. Okay, so copy. Hanapin Gusto ko yung t-shirt mo. Oh, bigay ko rin to pagdating mo. Melsam. Hindi kasya, kailangan extra large o double X. O talaga kuya. Okay, ito. Melsam, abangan mo ha. Pinrivate message ko sa'yo yung Zoom link mismo. Yung link na sa ngayong gabi. Melsam, sinend ko na sa'yo ngayon. So, pasok ka na lang.